Magandang araw sa inyo mga banateros. At eto, meron na naman tayong issue. Ang bihirang buhay, oo. Kasi po, eto naman po si Trillanes, tila nakarma ata. Bakit ho kanyo? Kasi 'di ba, lagi niyang bukang bibig na malapit na magkakarawarant na daw si Duterte, magkakaganyan. Lagi niya sinasabi yan. Bigyan ko kayo ng example na sinabi niya ho yan na dapat ay may warrant na siya June o July. Anong petsa na Trillanes, November na. Ito pakinggan niyo itong part na to Mamaya papakita ko sa inyo kung paano siya nakarma di umano. Tuloy pakinggan niyo. Yan. Ang estimate nung mga informante natin dun sa ICC, ilalabas ito yung warrant naman ng June, baka mag-spill over sa July. Okay? Yung mga updates na ito ay nakukuha ko po sa mga persons privy to the investigation ng ICC. Daming batches. The first batch, si Duterte, the father. May pa first batch ka pa dyan. Ikaw talaga, Trillanes. Dami mong alam. The second batch, baka sina Bongo, Bato, at si Vice President Sara Duterte. Ito ang tinatawag mong Baldwin II. Manghuhula di ba? Ang bira. Hindi, natawa lang ako kasi etong si Trillanes, laging bukang bibig niya yung ICC, di ba? Kesyo ngayon, may bago na naman siyang pautot. Eto, bago lang ho itong sinabi na naman niya ito. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, itong mama na to, tila obsessed ata dito kay Pangulong Duterte. Ano ba meron kay Pangulong Duterte? Talaga bakit naman napapanaginipan mo na yan? Pakinggan ninyo to tingnan ninyo. Papakita ko sa inyo kung gaano ka-obsessed etong si Trillanes. Hindi, ito bakit to kanyo? Kasi, bakit ko masasabing obsessed? Dati, medyo katanggap-tanggap pa yung birada mo kasi, syempre, tinanggihan ka, sabi ni Pangulong Duterte, allegedly, tinanggihan ka na maging vice president niya, di ba? Nung kandidato noong 2016. Okay sana yun bitter ka for 6 years. Kaya lang, nung 2022, bitter ka pa rin. Di ba? Eto matindi. Ngayon, tumatakbo ka na ngang mayor na ang dapat ay utak mo nasa lokal na. Yung mga propaganda mo nasa lokal na. Sinisiraan mo na nga yung mayor rin dyan Pero bakit hanggang ngayon, si Duterte pa rin ang nasa isip mo? Bihira ka talaga, oo. Ito panoorin nyo ito Kasi ito ngayon lang to. Ibig sabihin, dapat kampanya na Dapat to, pinag-uusapan niya na yung kanyang, plataforma mo bilang mayor na gusto mong maging mayor ng Caloocan. Hindi Ang pinag-uusapan mo pa rin si Duterte. Ito panoorin nyo. Let's bring in our next guest, former Senator Sanit Trillanes. Sir, magandang hapon and welcome back to Storycon. Good afternoon, Senator. Magandang hapon, Senator. Sir, long time no see. Sir, start off with ang sabi kasi ninyo, naibigay na yung, I think, transcript sa ICC doon sa Senate hearing. Pero sir, what's the next step there? Okay, nabigay na. Will it need to be certified o ano man for things to move forward? Then ito po, ang procedure po kasi ng ICC, meron silang proseso ng validation. So, kami po bilang una sa mga Grabe, no? Talagang confident siya na parang sinasabi niya ang dami niyang alam sa ICC. Alam mo kung ako sa iyo, Trillanes, napahiya ka na nga Napahiya ka na nga doon sa malimong prediction na lalabas na yung warrant ni Duterte ng June o July. Mali na nga yung prediction mo na yon. Sana na nahimik ka na lang. Diba? Sana mahimik ka na lang, yung bibig mo medyo itinigil mo na. Kaya lang hindi Ayaw mo talagang tumigil. Eto ka na naman, nagpipiling ka na naman na may alam ka sa loob. Diba? May ganyan ka pang alam yan di ba yung nagsabi sa'yo na July lalabas ang warrant? Nagpapaniwala ka pa rin. Hindi nga lumabas ba't ka naniniwala?
Pambihira ka, oo. una nag-file ng communication ay kumbaga lahat ng mga communication na na-file namin before ay na-validate nila. Tapos through the years nagkaroon na ng proseso kung paano kami magbibigay ng additional information. Pero yung mga information na yon iba-validate pa rin nila through their own internal procedures. Cross-check, kumbaga. Ito naman, mga open source, open sources yan. So, hindi yan yung Pero kagaya dito sa korte natin. Senator, kakailanganin ba ng kailangan may certification? certified. Kasi yun ang sinabi sa amin ni Coco Yun nga po, Pimentel no? nung isang araw Kung gagawin daw sa evidence yung mga transcripts, kailangan daw ng certification ng subcommittee, Senate Blue Ribbon. Kailangan ba humingi ng ICC doon? Hindi po. Yun nga po, I was explaining, yung mindset kasi ng mga abogado dito sa Pilipinas, akala nila yung proseso dito is ganun din kagaya sa ICC. Yung Naks. ICC, meron po Nakakatawa talaga ito si Trillanes. So, talagang sinasabi niya pa, hindi kasi yung mga abogado dito, ang tingin kasi nila sa dito sa mindset nila tungkol dito sa sa ICC, parang ganito Mali sila diyan Alam mo may alam talaga. Hindi, mali sila diyan Ganito kasi talaga ang proseso diyan Alam mo, daming alam talaga Iba ka talaga. silang proseso ng validation. Kasi nga, ang assumption nila is a government may not be cooperative, may be hostile. So, itong mga ito, kung hindi nila ibigay yung certification, therefore, hindi na aandar. Hindi po. The way the ICC investigations work, meron silang sariling validation process. Kaya, itong po mga sinasabi ng mga abogado dito sa Pilipinas, Iba. hindi po yan. Iba po yan. So, sanay sila dito sa domestic justice system. Sa ICC nga, Feeling abogado, Brad. Feeling abogado ka talaga. Hindi ka na talaga nahiya, a public statement, halimbawa ni Digong, is evidence already. No, kahit public statement, it's already an evidence against him. Yan po. So, meron silang while liberal yung kanilang evidence taking, pero very rin sila, very tedious din yung kanilang validation process bago nila ipepresenta yon. Kaya merong proseso. Ako po, nung nag-transmit ako, it was duly received. So sila na ngayon po ang mag-validate nun. Pagka na-validate nila yon through their own processes, hindi po kailangan ng certified true copy ng kung sinong dito. So po yun? Valid na po yun. Senator, sabi ni Attorney Senator. Conti, yung ICC daw maglalabas ng international warrant probably ngayong November or December. Nag-agree ba kayo doon sa ganong klaseng statement ni Attorney Conti? Hindi, hindi po ganyan yung nakikita natin. Yung attorney Conti na yun po yung sa ICC na tandali, kukunin ko yung ang talagang description niya, Attorney Conti ng ICC. Ayan, pakita na. Okay, so sinasabi niya ito. Sinasabi niya ICC Assistant to Counsel, Okay. Yan po ang kanyang description. So, para lang sa natin, kaalaman po natin ibig sabihin, yan. Secretary General o National NCR Chapter, National Union of People's Lawyer, siya founding member, yan. Yung mga kanyang description. So, siya daw yung counsel, okay? Ng ICC na nagpo-persecute, okay? Pero, sabi ni Trillanes, mas may alam pa daw siya. Sabihin, hindi daw katulad ng sinasabi nito ni Attorney Conti. Okay? Ang kanyang description is ang assistant to counsel ng ICC. Okay? So, yan po. So, iba daw yung nakikita niya. Ayaw niya talaga magpauna. Ayaw niya yung yung mauunahan siya sa impormasyon. Gusto niya siya talaga yung bida-bida, di ba? Sabagay, kasi
siya yung nagmamagaling diyan sa ICC. Alam naman iba pa ang iba pa ang makakuha ng credit. Unahan sila diyan. O, di ba? O, tuloy natin. Kasi gaya nga nung sinabi ko sa inyo po the last time, back in the second quarter of this year, around April, ready na sila to file the application for warrant kasi na-reach na nila yung probable cause threshold. Bakit wala pa? Ito sabi mo. Oh. Ang estimate ng mga informante natin dun sa ICC, lalabas ito yung warrant naman ng June o baka mag-spill over sa July. Ang tindi ng source mo, Brad. Ang tindi ng source mo. Ako din, mamaya may source din ako. Easy ka lang, ha? May sasabihin ako sa yung source. Ito. However, because of the statement early on ng government officials natin that they will not cooperate and et cetera, ngayon, tinaas po ng prosecutor yung threshold from probable cause to certainty of conviction. Why? Kasi kung i-file nila application for warrant na probable cause lang yung ebidensya nila, tapos pagka na-issue yung warrant, magsara yung pinto ng Philippine government to provide additional evidence, ang mangyayari doon sa kanila, mabibitin sila, ma-acquit si Digong kasi probable cause lang yung evidence. So nung second quarter of the year, tinaas nila to certainty of conviction. Kaya umabot tayo dito sa panahon na ito. Nax. Nakukuha niyo yung palusot niya. Noong una daw kasi probable cause lang. Kaya supposedly lalabas ng June and July. Okay, yun yung palusot niya. Since tinaas daw yun nila yung standard para sure na makonvict, hindi lang probable cause, di ba? Yung certainty of conviction ang parang hinanap ng ICC. Kaya daw na-delay. Ang bira ka talaga, Trillanes. So, basta makapagpalusot ka na lang, ano? Sinabi lang nila, based sa aking information, na the most that they can provide was a blue notice which they released nung early July na ipinasa ko po sa inyo. So, ngayon, nandito tayo, sa punto na to, inaabot nila yung certainty of conviction threshold bago pa lang sila mag-a-apply ng warrant. Then, ano yan ulit? Mag-aantay ka ulit ng 1 to 2 months for the actual warrant to come out. So, may ganun po. Kaya, early I'm not next year. optimistic to say na hopefully, sabi ko nga, it will come at the least expected moment for them, which is most devastating. Sir, may kaibigan po ako nagpadala sa akin ng mga screenshots ng ICC website dun sa vacancies. Vacancies. Naghanap daw ang ICC ng freelance field interpreters in Cebuano and in Tagalog or Filipino. Deadline ng applications December 31, 2024. I don't know what you make of this. Pero nga akong kilala nag-apply na from the Netherlands na Pinay. Pinadala na sa akin eh. But do you see anything here? Actually, meron na po silang mga nakuha na interpreters, no? At siguro ito mga additional lang. Pero kung ang iniisip nung mga mga Maka Duterte na pwede sila magpalusot ng mga mga agents o ano man, again, very tedious yung vetting process. Pero iba. Kung magugulo. So ito yung sinasabi ni Trillanes, okay?